Ito na ang ikalawang pagkakataon na na-impeach si Vice President Sara Duterte at sa Lunes magsisimula na ang paglilitis sa kanya. May dalawang bahagi ang proseso, ang initiation at ang trial. Ang initiation ay nasa ilalim ng Kamara o House of Representatives. Dito po nangyayari ang pagsasampa ng reklamo na kailangan i-endorse ng isang kongresista. Dadaan po ito sa Committee on Justice na susuri kung ang reklamo ba ay sufficient in form and substance, may sufficient grounds at kung may probable cause para ma-impeach ang inirereklamong opisyal. Kung oo ang sagot sa lahat ng yan, gagawa po sila ng committee report at resolusyon na naglalatag ng articles of impeachment at ito ay ipapaaproba sa plenaryo. Kapag 1/3 o higit pa ng lahat ng mga kongresista ang sumang-ayon sa articles of impeachment, itinuturing ng impeached ang opisyal. Pwede rin maghain ang di bababa sa 1/3 ng mga kongresista ng verified complaint o resolution na siyang bubuo sa articles of impeachment. Oras na ma-impeach ang opisyal, itatransmit ng articles of impeachment sa Senado. At dito na po papasok ang ikalawang yugto, ang paglilitis. Magko-convene ang Senado bilang impeachment court at tatayong senator judges ang mga senador. Pwede nga bang hindi personal na dumalo si Vice President Sara Duterte? Tinanong po namin si Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. Yes, pwedeng hindi dumalo si VP Sara. Hindi gaya ng kriminal na proseso sa korte, hindi essential yung presence ng akusado or yung respondente dito sa impeachment. Kung nanaisin ni VP Sara na magpakita mismo sa trial, pwede niyang gawin yon. Pwede din niyang piliin na tumestigo sa impeachment trial para sa kanyang sariling depensa. Bibigyan ng pagkakataon ng impeached official na maghain ng kanyang sagot sa articles of impeachment. At sa paglilitis, pakikinggan ang mga testigo at susuriin ang mga dokumentong ipipresenta na magkabilang panig. Tatapusin munang talakayin lahat ng articles of impeachment bago magbotohan ang mga senator judge kung guilty o not guilty ang impeached official. May deadline nga ba ang Senado para tapusin ang impeachment trial? Depende talaga siya sa bilis ng proseso, kabilang na kung gaano katagal yung presentation ng ebidensya. Of course, yung isang natural potential na deadline dito ay yung pagtatapos ng termino ni Vice President Duterte sa 2028. Pero medyo matagal pa yon at mayroon din kasing mga views na kahit matanggal na sa pwesto yung isang impeachable officer ay pwede pa rin magpatuloy sa paglilitis yung Senado upang pag-usapan yung disqualification issue. But other than that, wala kasing timeline na binibigay yung saligang batas natin. Pagkatapos ng paglilitis, boboto ang mga senator judge kung i-convict o i-acquit ang opisyal. 2/3 ng kabuang bilang ng mga senador ang kailangan para ma-convict ang opisyal. At kahit sa isang article of impeachment lang guilty, convicted ang impeached official. Pero ang tanong ngayon, paano bibilangin ang 2/3 ng Senado na nakasaad sa konstitusyon? Sa ngayon kasi suspendido si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder at graft kaugnay sa infrastructure projects ng DPWH. Nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Ay kay Attorney Tamase, may dalawang pananaw tungkol dito. Isa, pagbabatayan ang kabuang bilang ng mga senador na 24. Ibig sabihin, 16 ang 2/3. But mayroon ding emerging view ngayon, no, na nilalabas ng ibang scholar at eksperto sa saligang batas na kung ganoon yung patakaran natin, then baka naman umabot tayo sa punto na hindi na magagampanan ng Senado yung mga constitutional niyang tungkulin dahil lamang marami siyang kasapi na either hindi makita sa Pilipinas o nakakulong dahil nag-aantay ng paglilitis sa mga graft cases. So, kung ganoon, ang kanilang pragmatic or practical na pagbabasa ng saligang batas ay ang 2/3 binibilang lamang siya doon sa mga kaya dumalo doon sa sesyon ng Senado. Ayon sa eksperto, pwedeng umakyat sa korte ang issue. Pwede magpasa ng resolusyon or rule ang Senado, depende sa kanilang practices na ito yung ituturing nila na 2/3. Hindi yun binding sa ating Korte Suprema, pero mahalaga yung pagbabasa ng Senado sa sarili niyang mandato sa saligang batas dahil siya yung may kapangyarihan na magditis nitong impeachment. Pwede din magkaroon ng desisyon yung korte kung magkakaroon ng proper na case before it. Pero at this point, masyado pang maaga. Kapag na-convict, matatanggal sa pwesto ang opisyal. Sa ilalim ng 1987 Constitution, pwede rin siyang ma-disqualify sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. At kapag na-acquit naman, pwede siyang magpatuloy sa kanyang pwesto, pero pwede ulit siyang masampahan ng impeachment complaint matapos ng 1 taon. Pinal na ang desisyon ng senator judges.
Ibig sabihin, hindi ito pwedeng iapela at questionin kahit idulog pa sa Korte Suprema. Walang tinatawag na motion for reconsideration sa Senate Impeachment Court. Ay kay Atty. Tamase, mahalagang bahagi ng demokrasya ang proseso ng impeachment para matiyak na sumusunod ang mga opisyal ng gobyerno hindi lang sa batas, kundi sa mandato ng taong bayan na naghalat sa kanila. Mahalaga yung impeachment at yung proseso na ito kasi isa itong pagkakataon upang yung mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga representante sa House at sa Senado ay mabigyan ng pagkakataon na tanongin yung kanilang mga inihalal na matataas na opisyal kung dapat pa ba kayo pagkatiwalaan sa pwesto. Yung impeachment, ang pushback lagi ng mga scholar dito ay political yung proseso. Hindi ito accountability sa isang korte. Hindi din ito accountability sa isang graft case. Kasi hiwalay pa yung criminal na prosecution ng graft kung convict nga yung isang opisyal. Pero accountability talaga to sa mamamayan mismo. Lalo na sa Pilipinas.